Mga kaibigan, ngayong araw ay tapos na ang kwento. Milyon-milyong tao ang nagbigay ng perpektong marka. Ito ay katulad ng 4 na maalamat na oras na tawag sa telepono. Mula sa maraming pananaw, may maraming pagbabalik-tanaw, at may sorpresa sa dulo. Simula na ng kwento. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kasintahan. Pilya niya akong inutusan na lumabas at makipag-date sa kanya. Pero wala na siya. Namatay siya sa isang aksidente sa sasakyan, 4 na taon na ang nakalipas. Noong makatanggap ako ng tawag, iyon ang kanyang anibersaryo ng kamatayan. Taong 2018, Hulyo 14 na. Naantala ang aking flight dahil sa panahon, kaya 3:00 ng madaling araw ako bumaba. Pagbukas ko ng telepono, nakatanggap ako ng tawag mula sa kuya kong estudyante. Lin Feng, pumunta ka agad sa Baoshan Hospital. Ngayon na. Anong nangyari? Sabi mo muna. Sixia Ningxi ay naaksidente. Sa sandaling iyon, umugong ang aking tenga, sumakit ng husto ang aking ulo. Noong araw na iyon ay ang 3 anibersaryo ng aming pag-ibigan. Kung hindi naantala ang eroplano, magpo-propose ako sa hating gabi. 4:30 ng madaling araw, nakita ko siya sa ospital. Nakabalot sa puting tela, maputla ang kanyang balat. Mahigpit ang kamay, malamig at matigas, hindi tulad ng kamay ni Xia Ningxi. Pero malinaw sa ulat ng insidente, Xia Ningxi. Oras, 6:40 ng gabi. Sa kanto ng King He Road at Wenshu Road. Aksidente sa sasakyan. Sanhi, pagod na pagod ang driver ng truck, hindi bumagal at bumangga. Madaling araw. Biglang hinawakan ako ng kuya ko ng mahigpit, at ang kamay ko ay malapit nang tanggalin ang puting tela sa mukha ni Xia Ningxi. Bitawan mo. Madaling araw, mas mabuting huwag mong tingnan. Humikbi ako. Bitawan. Hindi na niya ako pinigilan. Dahan-dahan kong inalis ang puting tela. Maganda pa rin siya. Malumanay ang kanyang kilay at mata, tulad noong umaga kapag tamad siyang bumangon. Pero parang may sugat sa leg. At ang sugat na iyon ay lumalalim, lumalaki, at sinisira ang kanyang buong katawan. Lumuhod ako sa sahig, parang sinaksak ng kutsilyo ang puso ko. Masakit ang mga mata, pero walang luha. Wala ring tunog na lumalabas sa bibig ko. Madaling araw, nakalimutan mo ba ang anibersaryo? Bukas mo dapat ibalik sa akin. Alam kong ito ay guni-guni, dahil ito ang huling mensahe sa WeChat na ipinadala ni Xia Ningxi sa akin. Ang huling mensahe niya sa kanyang buhay. Ang lahat ng aming kwento ay natapos sa napakaliit na salita. Biglang, sumikip ang aking lalamunan at umubo ako ng maraming dugo. Pagod na driver. Sira ang pagod na driver. Sumigaw ako sa himpilan ng pulis. Kung hindi dahil sa kuya ko na humawak sa akin mula sa likuran. Sisirain ko lahat doon. Yelin, naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon, pero pakiusap. Intindihin mo ang lolo mo. Pakita mo sa akin ang mamamatay tao. Ngayon hindi pwede. Ito ay pagpatay. Bobo ba kayo? Yelin, wala talagang ebidensya na may balak siyang pumatay. Kaya ito ay pagod na driver. Sira ka. Ano nang sabi mo? Sabi ko sira ka. Tumakas ako sa kamay ng kuya ko at itinuro ang ilong ng pulis. Alam mo ang lahat, pero nagsisinungaling ka sa akin. Sira ka talaga. Biglang sumugod ang pulis, hinawakan ang kamay ko, at agad akong ibinagsak sa sahig. Ginamit niya ang kanyang tuhod sa lig ko. Pukaw niya ako, ulitin mo yan. Sira ka talaga. Pagkasabi ko nito, narinig ko ang tunog ng buto na lumalangit-ngit. Hindi na ako makahinga. Matapos sabihin nito, hindi pa rin siya bumitaw. Ang lahat ng kanyang lakas ay nasa lig ko, hanggang sa mawalan ako ng malay. Alam kong hindi ako dapat magpahangin, lalo na sa ganitong kritikal na panahon. Pero malinaw kong nakita na noong sabihin ng pulis ang si pagod na driver. Siya ay ngumingiti. Bago ako mawalan ng malay, lalo akong naging sigurado na ang pulis na ito. At ang buong bagay ay hindi malinis. Matapos akong arestuhin, hindi ko itinigil ang investigasyon at apela. Pero ang kakaiba, nawala ang lahat ng impormasyon noong mga taong iyon. Nasira ang CA sa kanto ng aksidente. Ang truck na nakabangga ay itinapon at sinira. Naghanap ako ng husto, pero hindi ko man lang mahanap ang pangalan ng driver. Ganito na lang ba ito? Sa bar, umiinom ako ng marami. Nakaupo sa tapat ko ang kuya ko. May pag-aalala sa mukha. Lin Feng, tumigil ka na. 4 na taon na. Sa 4 na taon, naging 10 taon kang mas matanda. Kuya, may kakaiba dito. Si Xia Ningxi ay pinatay. At saka, makakahanap ka ba ng katotohanan? Hindi. Kaya hindi na lang hahanapin. Hindi na lang hahanapin. Pinalo ko ang mesa. Hindi na lang hahanapin. Noong gabing iyon, umuwi ako. Tiningnan ko ang lahat sa bahay, pareho pa rin noong siya ay buhay. Lalo akong nasaktan. Gusto kong umiyak ng malakas, pero alam kong mamamatay ako rito, at walang mag-aalaga sa akin. Biglang, may tumunog na ringtone sa isang sulok. Hindi iyon ang ringtone ng telepono ko, pero pamilyar. Hindi ko ito pinansin. Pero patuloy itong tumunog patuloy. Nainis ako. Sa kalituhan, tila narinig ko ang isang salita, kayo ba? Naniniwala sa parallel universe.
Kaya tumayo ako at naghanap. Sa wakas, sa kahon sa ilalim ng kama, natagpuan ko ang telepono. Ito ay isang iPhone 7. Iyon ay isang lumang telepono na hindi ko ginamit ng hindi bababa sa 3 taon, ngunit bakit may baterya pa? Kinuha ko ang telepono at bigla kong natuklasan. Ang pangalan na nagpakita sa caller ID ay Xianing Si. Hello. Nang sagutin ko ang tawag at marinig ang boses, natigilan ako. Dahil ang boses ay talagang kay Xianing Si. Sagot sa tawag. Kailangang tawagin siyang mahal, iyan ang patakaran na itinakda ni Xianing Si. Hoy, mahal, magsalita ka, ang kabilang linya ay nagmamadali. Sino ka? Hahaha, may sakit ka ba? Ako ang iyong Diyosa, ang kanyang tono ay napakapilya, hindi kailanman magkakamali. Lin Feng, tulungan mo akong magsinungaling mamaya, patuloy niyang sambit. Hoy, sandali lang, may tatawag ako, at nag-beep ang telepono. Naputol ang tawag. Matagal akong nagpahinga bago mabilis na sinuri ang telepono. 2% na lang ang baterya, walang SS card, walang signal. Sa listahan ng mga kamakailang tawag, isa lang ang kay Xianing Si. Ginamit ko ang telepono para tawagan siya pabalik. Ngunit natuklasan ko na dahil walang SS card, hindi makatawag ang telepono. At gamit ang aking kasalukuyang telepono, tinawagan ko ang numero ni Xianing Si, at pareho lang tulad ng nakaraang 4 na taon. Walang sumasagot. Ang kanyang SS card ay matagal ko nang inilagay sa tabi. Kasama ng kanyang maraming alaala, biglang tumunog muli ang iPhone. Sabay kong sinagot ang tawag at isinaksak ang charger. Hoy, Lin Feng. Bumaba ka na ba ng eroplano? Bumaba? Ang flight mula Shanghai pabalik. Hindi ba na-delay? Xianing Si, nasaan ka? Nasa party ako ng Yunhai Pharmaceutical. Ang aking kasintahang si Xianing Si ay isang tanyag na mamamahayag. Noong Hulyo 14 na, 2018, ako at ang aking koponan ay nasa Haicheng para sa isang seminar at lumilipad pabalik sa Shenzhen. At siya ay dumadalo sa press conference ng gamot kung saan nagtatrabaho ang aking nakatatandang kaklase. Pagkatapos ng press conference, bilang isang mamamahayag, inanyayahan siyang dumalo sa party pagkatapos ng press conference. Pag-alis niya sa party, 6:40 ng gabi. Naaksidente siya. Ang mga impormasyong ito ay hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Xianing Si, sa iyong panig, hindi ang ibig kong sabihin, anong petsa ngayon? Sa telepono, tinanong ko ang pinakamahalagang tanong, ngayon. Ngayon ang anibersaryo ng ating pag-ibigan. Tangina, aling taon ang nakalimutan mo? Mawawala ka. 3 taon kaya. 2018, tama ba? Anong nangyari sa'yo? Uminom ka ba sa eroplano? Xianing Si, nasa 2022 ako. Nang marinig ko ang petsa kung saan siya naroroon. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto ko agad sabihin sa kanya na sobra ko siyang namimiss. Sa 4 na taong ito, mas masahol pa sa kamatayan ng aking buhay, ngunit pinilit kong maging kalmado. Dahil napagtanto ko na ang Hulyo 14 na, 2018 ay ang araw ng kanyang kamatayan. At ang tawag na ito na tumawid sa oras ay maaaring makapagligtas sa kanya. Ang aking isip ay magulo pa. At nagsalita muli si Xianing Si, ngunit sa pagkakataong ito ay ibang-iba ang tono. Bumaba ka na ng eroplano. Miss mo ako. Miss din kita, pero ayaw ako paalisin ng iyong nakatatandang kaklase. Bigla niyang itinaas ang boses, malinaw na ang pahayag na ito ay para sa ibang tao. Agad kong naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi kanina na tulungan mo akong magsinungaling. Hindi siya pinapaalis ng aking nakatatandang kaklase. Nasa tabi niya ang aking nakatatandang kaklase. Papuntahin mo siya sa telepono. Sabi ko, tila naunawaan ko na ang sitwasyon. Ilang segundo ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig ko ang boses ng aking nakatatandang kaklase. Hoy, Lin Feng. Ganitong kalakas na bagyo, dumating pa rin ng tama ang oras ang eroplano. Nga, paalisin mo muna si Xianing Si. Anibersaryo ng pag-ibigan, ililibre ko siya ng magandang hapunan. Tumahimik sandali ang aking nakatatandang kaklase. Lin Feng, ang pagod ng iyong boses. Pagkatapos, kinuha ni Xianing Si ang telepono. Sige na. Salamat, mahal ko. Mamaya na ulit ako magsasalita. Huwag mo munang ibababa ang tawag. Huwag kang pumunta. May importante akong gagawin. Sandali lang, huwag kang pumunta sa Kingshan Road. Sa intersection ng Kingshan Road at Wenshu Road, magkakaroon ng aksidente, sumigaw ako. Ngunit pinatay niya ang tawag. Sigurado ako noong pinatay niya ito. Hindi ko natapos ang huling salitang iyon. Sana sinampal ko ang sarili ko dahil hindi ko ito unang sinabi sa kanya. At mukhang nagmamadali siya, hindi ko alam kung papansinin niya ang babala ko. Pagkatapos ng ilang minuto, hindi ko na makontak si Xianing Si. Yaong mga minuto. Sobrang hirap. Maulap ang langit, malakas ang ulan. Sa likod ng mga ulap, naghahanda ang bagyo. Patuloy akong tumitingin sa oras. 18:29,
18 oras 30 minuto, 31 minuto. Kung sabay ang oras ng dimensyong iyon dito, malapit na. Mamamatay si Xianingxi sa sandali, hindi sinasadya. May nakita akong papel sa mesa. Iyon ay kasama ng lumang telepono, ang ulat ng otopsya ni Xianingxi. Nahagis ko ito. Isang kidlat sa labas ang nagliwanag sa buong silid. Malinaw kong nakita ang mga letra sa ulat ng otopsya na dahan-dahang nagbabago. Ang orihinal na namatay sa aksidente ay nawala. Pinalitan ito. Nang alas 7 ng gabi, inatake ng mga tulisan, malubhang sugat at sobrang pagdurugo na ikinamatay. Sandali, nagbago ang dahilan ng pagkamatay ni Xianingxi. Hulog, pagsisisi. Matagal akong nag-isip, paano mo nalaman, Lin Feng? Paano mo nalaman na magkakaroon ng aksidente? Ako si Xianingxi, isang investigador na mamamahayag. Noong Mayo 2018, naimbestigahan ko ang isang batch ng mga bagong silang mula sa Yunhai Pharmaceutical. Ang bakunang iyon ay hindi sumunod sa regulasyon, may mataas na lason sa puso, nagdulot ng sobrang taas na proporsyon ng masamang reaksyon sa pagbabakuna at mahigit 200 na pagkamatay. At ang bakunang ito ay ginagawa pa rin dinadala at binabakuna. Bago ako, maraming tao ang nakakaalam nito. Ngunit walang nag-ulat. Bakit? Dahil ang Yunhai ay isang kumpanyang nakalista sa VIA stock market. Halaga ng daan-daang bilyon. May kasabihan sa mundo ng mamamahayag sa mga alitan ng kapitbahay. Sundan hanggang dulo. Sa mga lihim ng kapitalista, huwag na huwag galawin. Ngunit hindi ako tumatanggap ng dumi. Ang mga kasuklam-suklam na bagay walang malaki o maliit. Kung nakikita ko ito, hindi ko matiis. Noong Hulyo 14 na 2018, press conference ng bagong gamot ng Yunhai Pharmaceutical. Ang marketing director, si Murong Yunhai, na siya ring kasamahan ng nobyo ko sa isang guro, pinilit akong dumalo. Alam na ng Yunhai Pharmaceutical ang inimbestigahan ko. Gusto nilang makipagkaibigan sa akin. Sa pulong, hindi ako nagtanong ng anumang matalas na tanong. Hindi dahil nagbigay ako ng konsiderasyon, kundi dahil naghihintay ako ng isang ulat. Ang ulat ng otoridad na pagsusuri ng gamot mula sa koponan ni Professor Wu ng University of Traditional Chinese Medicine. Ang ulat ay magpapatunay na ang bakuna ay pumapatay ng mga bagong silang. Ngunit hindi dumating ang ulat. Sa pag-inuman pagkatapos ng press conference, hindi ko na napigilan. Gusto kong pumunta diretsyo sa laboratorio ni Professor Wu. Ngunit si Murong Yunhai at ang kanyang grupo ng mga kinatawan ng gamot. Bawat isa ay may hawak na baso, gustong makipagkwentuhan sa akin. Wala akong magawa. Tumawag sa nobyo kong si Lin Feng para humingi ng takip. Mahal, maaari mo ba akong tulungang magsinungaling mamaya? Sa oras na yon, isa pang tawag ang dumating. Si Professor Wu. Hoy, sandali lang, sasagot ako ng tawag. Pinatay ko ang tawag kay Lin Feng at sinagot si Professor Wu. Ibe, siya. Tama ang investigasyon mo. Si Yunhai Pharmaceutical ay pumapatay para sa pera, Professor Wu. Nasaan kayo? Pupunta ako agad. Bilisan. Napakalaki ng bagay na ito, huwag sabihin kahit kanino. Muli akong tumawag kay Lin Feng. Gamit ang dahilan niya, nakatakas ako sa pag-inuman. Pagkatapos, agad akong nagmaneho patungo sa tirahan ni Professor Wu. Napakalakas ng ulan noong araw na yon. Walang tigil ang kulob. Nang dumating ang sasakyan sa Kingshan Road, biglang may isang kidlat na pumutol sa isang puno malapit sa akin. Bigla akong nagkaroon ng masamang pakiramdam. Noon ko naalala, noong pinatay ko ang tawag ng nobyo, tila narinig ko siyang sumigaw sa akin. Ang Kingshan Road at Wenshu Road ay ganito at ganyan, ngunit noong oras na yon ang telepono ay malayo na sa aking tenga, hindi ko talaga marinig. Kingshan Road, Wenshu Road. Ang sasakyan ay patuloy na umaandar. 100. Ang berdeng ilaw ay kumikislap na. Nagmamadali ako kaya agad akong pumiga ng gas. Ngunit bigla kong nakita ang karatula na nagsasabing Wenshu Road, dito ay Kingshan Road. Sa intersection ng Wenshu Road, aksidente sa intersection, bigla kong naalala. Ang huling ilang tunog ng tawag na yon, likas na napalakas ko ang preno. Sa sandaling iyon, isang malaking truck ang dumaan sa harap ng aking sasakyan ng mabilis, direktang kiniskis at nasira ang bumper ng kotse. Nag-spark sa harap ng kotse. Huminto ang truck sa malapit. Sumilip ang driver at tumingin sa akin. Ang tingin iyon ay walang pagsisisi o takot, bagkus ay puno ng kasamaan. Nang umalis ang truck, pinakalma ko ang aking sarili. Saka ko naalala ang tawag ng aking asawa. Alam ba niyang magkakaaksidente ako? Ngunit wala akong oras para mag-isip. Apurahan, muli akong pumiga ng gas. Tumakbo ako patungo sa villa ni Professor Wu. Pagdating sa kanyang pintuan, lumakas ang bagyo. Pinindot ko ang doorbell, bumukas ang pinto. Inanyayahan ako ni Professor Wu na umupo sa bulwagan at nagtimpla ng tsaa para sa akin. Reporter Xia, maghintay ka rito. Pupunta ako sa ibaba para kuhain ang detalyadong ulat. Ikopya at ibigay sa'yo. Hindi pa handa ang ulat. Nagtaka ako.
Sa telepono, siya ay tila nagmamadali. Ang laboratorio ay nasa ibang bansa. Medyo mahirap ang pag-transfer. Ngumiti siya nang may paumanhin at marahan na naglakad patungo sa basement. Uminom ako ng tsaa, sa wakas ay hindi na ako balisa. Saka ko lang naalala. Tumawag muli kay Lin Feng. Ngunit nang sumagot siya, agad akong tinanong ng nagmamadali. Wala na, tama ba? Nakaiwas ka sa aksidente, di ba? Natigilan ako sa tanong. Magsalita ka, Xia Ningxi. Nakaiwas ka sa aksidente. Paano mo nalaman, Lin Feng? Paano mo nalaman na magkakaroon ng aksidente? Mabuti na lang. Mabuti na lang. Xia Ningxi, sabihin mo muna sa akin, nasaan ka ngayon? Anong ginagawa mo? Ang boses niya ay nanatiling balisa. Ikaw, Li. Bakit mo biglang itinatanong yan? May gustong pumatay sa'yo, Xia Ningxi. May gustong pumatay sa'yo. Natigilan ako, likas na. Inisip kong hindi siya dapat isali dito. Haha, paano naman? Nagpilit akong ngumiti. Lin Feng. Ang kanyang tono ay biglang naging mabigat. Lin Feng. Bakit mo tinatawag ang buong pangalan? Tigilan mo na ang pagpapanggap. Pinutol niya ako. Sa mga nakaraang taon, magaling kang umarte bilang masunurin na kasintahan, ngunit alam ko palagi. Sa labas, napakaloko mo sa mga ginagawa mo. Paano niya nasabi iyon? Xia Ningxi, ang susunod kong sasabihin ay napakahalaga. Pakinggan mo. Mamamatay ka bandang alas 7 oras 10 minuto dahil sa pag-atake ng mga armadong tao. Ang tiyak na dahilan. Hindi ko rin alam, ngunit ito ang nakasulat sa iyong autopsy report. Lin Feng. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, mamamatay ka. Mamamatay ka sa lalong madaling panahon dahil ang tawag na ito ay tumawid sa oras at espasyo. Mabilis siyang magsalita, ngunit seryoso ang bawat salita. Nasa 2018 ka ngayon. Ngunit nakikipag-usap ka sa akin na nasa 2022. Naiintindihan mo ba? Nasa hinaharap ako. Sa aking oras at espasyo, dito, bigla siyang tumigil ng ilang sandali. Lin Feng, sabihin mo, nakikinig ako. Sa aking oras at espasyo, patay ka na. 4 na taon na. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Nang magsalita siya, ay umiiyak na. Xia Ningxi, pakiusap, maniwala ka sa akin. Tiningnan ko ang aking telepono na pag-alaman na pasado alas 7 na. Sa labas, malakas ang ulan. Lalong lumalakas ang kulog. Inisip ko ang lahat ng pangyayari sa aking isipan. Biglang, naramdaman ko ang isang malamig na pakiramdam sa aking puso. Tinakpan ko ang aking bibig at ang receiver ng telepono. Sa napakaliit na boses, Lin Feng, ibig sabihin. Nasa bitag na ako. Habang nagsasalita, tahimik akong naglakad patungo sa hagdan ng basement. Yumuko ka, subukan mong sumilip sa hagdan sa pamamagitan ng maliit na siwang ng kisam ng basement. Upang masilayan ang mga galaw ni Professor Wu, ngunit sa siwang na iyon ay nakita mo ang isang lalaking nakaitim na kapote na nakatayo sa likuran ni Professor Wu. Hawak niya ang bibig nito. Ang kabilang kamay ay may hawak na kutsilyo na sinaksak na sa may baywang ni Professor Wu. Naghihirap si Professor Wu, ngunit ang lahat ng ingay ay natatakpan ng malakas na bagyo sa labas ng bintana. Pinagkagat ko ang aking mga ngipin, pinipigilan ang sarili na sumigaw, hindi ako nagsinungaling, si Lin Feng. Mamamatay ako rito, talagang mamamatay ako rito. Tumayo ako at umalis sa hagdan. Tahimik na humihina ng malalapad ang mga mata, ay hindi na mapigilan ang pag-agos ng luha. Mabilis kong pinunasan ang mga ito. Alam kong hindi ito oras ng pag-iyak, Lin Feng, nararanasan ko ito mismo. Sabay unti-unting pag-atras pabalik sa bulwagan, ginagamit ang lahat ng lakas upang kumalma. Upang hindi masyadong manginig, Lin Feng, pinatay si Professor Wu. Alam ko bumuntong hininga siya. Kaya nasa bahay ka na ni Professor Wu. Nasaan ka? Nasa bulwagan na saan ang pumatay. Sa basement, mabuti ligtas ka roon kumpara. Anong ibig mong sabihin? Ayon sa ulat, mamamatay ka sa village ng villa. Sa labas ng bahay, matatag ang kanyang boses, nakakapanatag. Kaya kahit nakakatawa sa palagay ko kung mananatili ka sa villa. Mas madali kang mabubuhay. Ibig mong sabihin, huwag akong tumakas, maniwala ka sa akin. Huwag tumakas. Huminga ako ng malalim, tila kalahati na rin ang kalmado. Sabihin mo kung ano ang gagawin ko. Bigla namatay ang lahat ng ilaw sa buong bahay, pinatay ng tao ang switch ng kuryente, matalim na tunog. Mula sa basement, tumakbo ka sa pintuan, buksan ang pinto sa unang palapag. Tapos tanggalin ang sapatos. Pagbukas ng pinto, lumakas ang hangin at ulan ng ilang beses. Agad na nawala ang tunog ng aking mga yapak na walang sapin na pagtanto ko. Gagawin nito na isipin ng pumatay na nakatakas na ako sa villa ngayon. Bumalik. Gamit ang pinakamabilis na bilis, pumunta sa master bedroom sa ikalawang palapag. Sabihin mo kapag nandyan ka na. Hindi tumigil ang aking mga paa, agad akong bumalik, ngunit nang humakbang ako sa hagdan. Ang pumatay na nakaitim ay umakyat na mula sa hagdan ng basement. Agad akong yumuko sa sulok, hindi gumagalaw at siya ay umakyat sa sahig ng bulwagan. Una siyang tumingin sa pangunahing pinto ng villa, inilalagay ako sa blind spot.
Tumayo siya roon sa sandaling iyon, wala pang 2 metro ang distansya ko sa kanyang likuran. Tinakpan ko ang aking bibig, pinindot ng mahigpit ang screen ng telepono sa aking damit. Hindi naglalabas ng kahit anong liwanag, palihim na inibaba ang tunog ng telepono sa pinakamababa. At siya ay may hawak na kutsilyo, sumulyap sa kaliwat kanan sa sandaling iyon. Malinaw kong alam na nasulyapan na ako ng kanyang paningin, ngunit masyadong madilim ang villa. At ang lugar na aking pinagtataguan ay halos purong itim makalipas ang sobrang haba na 2 o 3 segundo. Sa wakas ay mabilis siyang naglakad patungo sa pintuan, sumugod sa ulan at hindi ako nagdalawang isip. Agad tumakbo papunta sa master bedroom sa kaliwa ng ikalawang palapag. Linfeng, nandito na ako. Pagkasabi ko ay napabuga ako ng hininga, saka ko lang napansin na puno na ng pawis ang aking katawan. Mabuti ngayon pumunta ka sa bedside table, may medical kit doon. Sa pangalawang layer ng medical kit may ilang hindi pa nabubuksang 20 mililitrong syringe. Nahanap ko, sinunod ko ang sinabi niya, hinawakan ko ang syringe. Maraming ampaw, humugot ng 20 mililitrong hangin, natigilan ako. Mabuti pagkatapos buksan mo ang shower sa banyo ng master bedroom. Kapag bumalik ang pumatay sa villa, mauunawaan niya na sinasadya mong gabayan siya sa paghahanap sa kwartong ito. Kaya ang kanyang atensyon ay malamang nasa ibang kwarto sa ikalawang palapag. At dapat kang umakyat ng ilang hakbang pa sa hagdan, magtago sa tabi ng barandilya hanggang dumating siya sa plataporma ng ikalawang palapag. Diretsong tusok sa kanyang arterya sa leg, iturok ang lahat ng hangin sa syringe, siksya Ningxi mula simula hanggang katapusan. Hindi ako tinanong kung bakit ko alam ang itsura ng bahay ni Professor Wu, hindi tinanong ang planong ito. May katiyakan ba ito? Ito marahil ang 3 taong pagkakasundo, sa totoo lang. Bago tumawag siksya Ningxi sa pangalawang tawag, nasa bahay na ako ni Professor Wu batay sa ulat ng insidente. Taong 2022, ang bahay na ito ay nanatiling pareho, siguro dahil may namatay. Walang tao, sinira ko ang salamin at pumasok. Nilakad ko ang buong lugar, ang mga dekorasyon sa kabinet ng AC, ang mga bote sa wine cabinet. Ang pinakamaaasahan ay ang kusinilyang kutsilyo, ngunit sa talas ng kutsilyo. At lakas ni siksya Ningxi, hindi talaga makakagawa ng epektibong sugat. Pagkatapos ay natagpuan ko ang syringe. Sa bedside table ng master bedroom sa ikalawang palapag, may hindi pa nabubuksang 20 na syringe at ilang emergency na gamot. Tila ito ay inihanda ni Professor Wu na nakatira mag-isa para sa biglaang sakit tulad ng atake sa puso. At ang syringe na ito ay mas madaling gamitin kaysa sa kutsilyo. Kumpara sa talim, mas madaling tumagos ang karayom sa balat. Ang haba ng syringe ay hindi lalampas sa isang palad, madaling itulak ang gamot. At para pumatay gamit ito, hindi kailangan ng gamot, sapat na ang mag-inject ng hangin sa katawan. Kung matamaan ni siksya Ningxi ang carotid artery, ilang 10 na ng hangin ay nakamamatay. Kahit na magkamali, air embolism. Sapat na upang magdulot ng matinding sakit, mawalan ng kakayahan ang mamamatay tao. Ang mga paraang ito ay hindi tiyak. May mas mababang panganib, ngunit hindi sapat na epektibo. Hindi ba siya makatakas? Ngunit maliban sa villa, mas maraming hindi alam. Kung mamamatay siya rito, ano ang gagawin? Kung mamamatay siya rito, sa aking plano, magpapakamatay ako kasama siya. Sa 4 na taong ito, ang mga araw na wala siya ay mas masahol pa sa kamatayan. Linfeng, narinig ko siksya Ningxi na tahimik akong tinatawagan sa kabilang dulo ng telepono. Huwag nang magsalita. Darating na siya. Isang salita lang, pagkatapos ay wala ng pagkakataon. Bumalik siya sa kanyang mapaglarong tono. Sige, mabilis. Linfeng, talagang gusto kita. Umalis ka. Sige, kaya manahimik na ako. Pagkatapos ay tumahimik. Makalipas ang ilang segundo, narinig ko ang tunog ng mga sapatos na leather na tumatapak sa sahig. Lumalakas ang yabag. Palapit ng palapit. Bahagya kong narinig siksya Ningxi. Nakangiti habang mahigpit na hinahawakan ang syringe. Biglang isang malakas na kulog, sabay na narinig mula sa bintana at sa telepono. Dumagundong ang kulog, tumagal ng ilang segundo, pagkatapos ay tumahimik ang bintana at ang telepono. Ngunit nakita ko sa rehas ng hagdanan na may mga bitak na lumitaw, mga bakas ng labanan. Makalipas ang sandali. Nanginginig akong nagsalita, siksya Ningxi, ayos ka lang. At mula sa telepono ay may narinig na tawa, napaka-spooky. Napakakakaiba. Wala siya rito, ako lang. Ang yabag ng mamamatay tao ay palapit ng palapit. Natuklasan ko na hindi na ako nanginginig. Alam ko na ang plano ni Linfeng ay may malaking panganib. Ngunit sa mga taong ito, bilang investigador na mamamahayag, marami akong ginawang mapanganib na bagay. Ang mamamatay tao ay mabagal, matatag ang yabag, tila napagtanto. Na hindi ako nakatakas mula sa villa, kaya mas naging maingat. Sa aking isipan, mabilis kong binabalikan ang lahat ng plano, paulit-ulit na iniinsayo ang aking sorpresang pag-atake. Maya-maya, nagmamadali akong kumilos, tumayo ng mas matagal doon. Bigla,
Isang kidlat ang nagliwanag sa buong bahay. Ang kanyang anino ay naaninag sa malayong pader. Ang anino ay gumagalaw ng malaki, ginamit niya ang kutsilyo na sumasaksak sa taguan sa likod ng rehas ng hagdanan. Ang masamang tao ay muling natagpuan ang villa, naalala ang mga salita ni Lin Feng. Malalaman niya na sinasadya mo siyang gabayan upang hanapin ang silid tulugan na ito, kaya ang atensyon niya ay malamang nasa ibang kwarto sa ikalawang palapag. At dapat kang umakyat ng ilang hakbang pa sa hagdan, magtago sa gilid ng rehas. Hintayin siyang lumapit sa platform ng ikalawang palapag, saksakin ang kanyang carotid artery, iturok ang lahat ng hangin mula sa syringe. Sandali, bakit hindi pwedeng magtago sa gilid ng rehas? Bakit? Kung ikaw ay isang mahinang babae, okay lang na magtago dito. Ako ay ganoon. Ngunit ginamit mo na ang paraan ng pagbubukas ng pinto ng villa para dayain ang mamamatay tao minsan. Sa kanyang paningin, hindi ka na isang mahinang babae, kundi isang kalaban na may kakayahang magplano. Asawa. Hindi ka na isang mahinang babae, kundi isang kalaban na may kakayahang magplano. Asawa. Ano ang gusto mong sabihin? Hindi ka pwedeng magtago dito. Kailangan mong baligtarin ang iyong pag-isip. Magtago sa pinakamapanganib na lugar. Pinapapunta mo ako sa banyo. Pero malaki ang panganib. Siya ay tumahimik. Naiintindihan ko. Sa ganitong pagkakataon, ang pag-aliw ay magiging sobra. Pero nagsalita pa rin ako. Lin Feng, huwag nang magsalita. Sige, sabihin mo na. Lin Feng, talagang gusto kita. Sandali siyang tumigil. Ako rin. Tama ang hula ni Lin Feng. Sa pagkakataong ito, ang mamamatay tao ay unang sumaksak sa taguan sa likod ng hagdanan. Iyon ang pinakamalapit na kanlungan sa kanya. Pagkatapos, sumunod siya sa tunog ng shower. Pumasok sa kwarto. Xianingxi, okay ka lang ba? Dumating ang boses ni Lin Feng mula sa telepono. Sa oras na yon, inilagay ko ang telepono sa kama ng master bedroom. Kinuha ng mamamatay tao ang telepono at sumagot, wala siya dito. Ako lang dito. Nabitag siya. Ang teleponong ito ay ginamit para patagalin ang oras. At ako naman ay nagtatago sa banyo, handa na ang lahat. Ang shower ay nag-spray ng tubig mula sa tangke. Tubig na pinakuluan kanina. Ang sahig ay basang tile na puno ng maraming sabon. Bigla niyang sinipa ang pinto ng banyo at pumasok ng malalaking hakbang. Agad kong itinutok ang shower. Sa kanyang mukha, bigla siyang sumigaw at likas na umiwas. At gaya ng inaasahan namin, nadulas siya. Ang kanang braso ay tumama sa gilid ng toilet. Isang malakas na lagapak. Tiyak na masakit, pero mahigpit pa rin niyang hinawakan ang kutsilyo. Wala nang magagawa. Hindi ko pwedeng pakawalan ang tanging pagkakataong ito. Bigla akong sumugod sa kanya. Sumakay sa kanyang baywang. Ganito lang ang paraan para masigurado ko. Hindi niya maiiwasan ang aking karayom. Ang tunog ng balat na tinutusok ay mahina, pero narinig ko ito. Isang saglit, ang kanyang kaliwang kamay na hindi tumama ay humawak sa aking pulso. Pero ang hangin sa aking syringe ay tinusok na ang kanyang kanang carotid artery. Tinitigan niya ako ng walang kibo. Nakakatakot ang kanyang mga mata. Ngunit nang dahan-dahan akong tumayo, hindi na siya makagalaw. Konti lang ang hangin na in-inject ko. Pansamantala ka lang mapaparalisa, problema sa paghinga at sirkulasyon. Pero mabubuhay ka. Inagaw ko ang kutsilyo mula sa kanyang nanginginig na kamay. Tumayo ako at umalis sa banyo. Tumawag na sa pulis. Nasa akin pa ang ulat. Nang tumakbo ako sa basement, may buhay pa si Professor Wu. Pero sobra ang dugo na nawala. Tila hindi na siya kakayanin. Pagkatapos ng huling salita, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. Itinuro ang kisem. Nakuha ko na ang datos ng gamot. Nang tumawag ako kay Lin Feng, nasasabik ako. Lin Feng, gamit ang mga ito. Tiyak na babagsak ang Cloud Sea Pharmaceutical. Pero tumahimik ang kabilang linya. Lin Feng, magsalita ka. Ang iyong autopsy report ay nagbago muli. Okay lang. Magtutulungan tayo. Makakalampas tayo sa lahat. Ang ibig kong sabihin, buong papel ay nagbago. Tila pinipilit niyang huwag manginig ang boses. Ngayon siya ay naging isang sertipiko ng pagkawala. May selyo ng pulis. Xianingxi kung nawawala. Walang tiyak na oras ng kamatayan. Kahit handa na ako nang marinig ko ang kanyang sinabi. Dumaan pa rin sa puso ko ang isang matinding bigat. Hindi ba, Lin Feng? Hindi pa tiyak. Hindi pa naman ako patay. Pumunta ka na sa istasyon ng pulis. Magpabantay ka sa mga pulis. Tumawag na ako sa pulis. Papunta na sila. Hindi pwede. Pumunta ka sa istasyon ng pulis. Mas mabilis, mas mabuti. Nagmamadali ang kanyang tono. Kaya lumabas ako ng basement, handang umalis. Magdadrive papunta sa istasyon ng pulis. Pero sa paglabas, nakita ko sa malayo ang ilang itim na Mercedes. Pumasok sa main gate ng subdivision. Alam ko sa puso, mga aliporsiyon ng Cloud Sea Pharmaceutical. Isang villa subdivision sa liblib na lugar. Mas mabilis pa sila kaysa sa pulis. Sa wakas ay hindi na sila naghintay. Lin Feng, tulungan mo akong tingnan. Sa iyong panahon.
Bumagsak na ba ang Cloud C Pharmaceutical? Hindi. Huwag kang sumagot agad. Suriin mo, matagal ko nang minamanmanan ang impormasyon ng Yunhai, Xianing-Si. Ang grupo ay narito pa at ang halaga nito ay 2 beses na mas mataas kaysa 3 taon na ang nakalipas, ibig sabihin. Ang ulat ng pagsusuri na hawak ko ay hindi na isumite, Xianing-Si. Hindi ito ang oras para pag-usapan yan. Kailangan mong pumunta agad sa pulis, Lin Feng. Hindi na ako makatakas. Nagpadala si Yunhai ng ganitong dami ng tao. Ang pagtakas ay wala ng saysay. Dahil ang nasa akin ay isang tawag lamang mula sa hinaharap, hindi isang baril. Umupo ako sa sofa sa sala ng villa. Tahimik akong naghintay. Anong ibig sabihin ng hindi ka makatakas? Ano ang ibig mong sabihin? Nagtanong si Lin Feng. Lin Feng, magkwentuhan tayo, huling kwentuhan. Siya ay natahimik ng matagal. Sige, ano ang itsura ng 2022? Maraming nangyari, magulo ang internasyonal na sitwasyon, pero matatag ang atin. Lalo na, huwag ko nang marinig yan. Gusto ko marinig ang mga nangyari sa'yo. Ako, wala namang nangyari sa akin. Nag-asawa ka na ba? Hindi. Siguradong may bagong kasintahan ka na. Paano, mas maganda ba siya sa akin? Ano ba yan? Sabihin mo, sino ang mas maganda? Wala akong bagong kasintahan. 4 na taon, wala kahit isa. Wala. Hahaha. Bakit, hindi mo ako makalimutan? Xianing-Si. Nandito ako. Ngayon ba ay nagsisisi ka na nagtapat ka sa akin noon? Ako ang nagtapat. Hindi ko matandaan yan. Isang umaga nagising ka at tinawag mo akong mahal. Tigilan mo ako. Totoo yan. Noong gabing iyon, 5:00 ng madaling araw. Nagtapat ka. Nanaginip ka ba? Ayaw mong aminin, nagsisisi ka. Anong ayaw aminin? Wala talagang nangyari. Nagsisisi ka lang. Tama ba? Anong pagsisisi? Nagsisisi na naging tayo. Nagsisising nakatipon ka sa katulad ko, biglang nawala. Hindi ako magsisisi. Hindi ako naniniwala. Lilay, bahala ka kung maniwala ka. Habang nagsasalita, ang mga sasakyan ay sunod-sunod na dumating sa harap ng villa. Alam ko na unti-unting nauubos ang oras ko. Lin Feng, gusto ko talagang makasama ka habang buhay. Gusto ko rin. Kahit hindi ako mahilig sa bata, pero kung ikaw, okay lang magkaroon ng isa. Pwede ring walang anak. Magkaanak tayo, masaya yan. Naisip ko na ang pangalan. Nang huminto ang lahat ng sasakyan, bumaba ang maraming matangkad na lalaking nakaitim na suit. Sa ulan, ang kanilang hanay ay madilim. Nakakatawa ba? Isang kumpanyang may halagang bilyon, kumuha ng 10 taong alalay na may taas na 1 metro siyam, para lang harapin ako. Ganito na lang, kung lalaki ay tawagin Zixuan, kung babae ay Zixuan din. Xianing-Si, sa pangalan mong iyan, libo-libo ang kapareha sa bansa. Lin Feng, ulitin mo iyan. Pero sa tingin ko maganda yan. Sa tingin ko napakaganda, may malalim na kahulugan. Hahaha, natawa ako sa kanya. Hindi na kita kakulitan. Paalam, dumating na sila. Sandali, huwag. Lin Feng, pinutol ko siya. Sobra kitang gusto. Pagkasabi ko, diretsong pinatay ko ang tawag, tinanggal lahat ng record tungkol sa kanya. Ang susya ng pintuan ng villa ay umikot, ang mga taong iyon ay mabilis na pumasok. Hinarangan nila ang tanging liwanag, parang mga multong kumukuha ng kaluluwa. Sa sandaling pinatay ni Xianing-Si ang tawag. Biglang nagbago ang paligid. Ang mga pader ay nagsimulang mawala ng kulay at matuklap, lahat ng kasangkapan ay naging abo, kumalat at nawala sa orihinal na lugar. Pagkalipas ng ilang segundo, ang loob ng buong villa ay naging puno ng sunog na lupa, malalaking bato. Mabilis akong tumakbo palabas. Pagkatapos, narinig ko ang malakas na pagguho sa likod. Ang villa ay naging isang guho. Nanatili ako, nakatulala, at mabilis na naunawaan. Ito ay ginawa ng Yunhai Company. Sa bagong timeline, pinatay nila si Professor Wu. At sinira ang buong villa, tinanggal lahat ng ebidensya. At si Xianing-Si, nawala ko siya muli. Nanatili ako ng matagal, ang ulan ay bumagsak sa akin. Pero hindi ko na naramdaman ang lamig. Ngayon ang isip ko ay blanko. Gusto kong alalahanin ang hitsura ni Xianing-Si. Pero malungkot kong natuklasan na 4 na taon na akong hindi siya nakita. Ang tawag na ito ay parang isang panaginip. Ang tunog ng sirena ay papalapit at papalayo, pinutol ang aking mga iniisip. 2 patrol car ang huminto sa harap ko. Pagkatapos, mabilis na bumaba ang ilang pulis at sumugod sa akin. Bago ako makareact, ay pinatumba nila ako at ibinalik ang aking mga kamay. Nilagyan ako ng posas. Ang huling bumaba ay kilala ko, isa siyang dating pulis sa presinto. Ngayon, mas mataas na ang kanyang ranggo, may dalang payong at naninigarilyo, pinagmamasdan ako mula sa malayo. Lin Feng, 4 na taon na ang nakalipas, hindi ko talaga pinaghinalaan. Nagpakita siya ng mabangis na ekspresyon. Parang totoo, ikaw ang pumatay kay Xianing-Si. Ako ay na-frame. Mas nakakatakot, ang tawag ko kay Xianing-Si ay nagbago ng timeline.
At tungkol sa bagong timeline, wala akong anumang alaala hanggang sa kinuha ng pulis ang aking mga kaso. Noon ko lang natuklasan na ako ay naging bahagi na ng Yunhai Company, nag-umpisa noong Hunyo 2018. 2 buwan bago mamatay si Xianingxi, ako ay naging bahagi ng kaaway. Ang tala ay maliwanag na peke. Ngunit ang peking tala ay nandyan sa loob ng 4 na taon, natural na naging totoo. Ibinato sa akin ng pulis ang ilang larawan. Si Xianingxi ay natutulog sa bathtub, tulad ng dati kapag nanonood siya ng palabas at nakatulog. Ngunit ang kanyang katawan ay puno ng kakilakilabot na mga pasa, ang sugat sa kanyang pulso. Napakalalim na nakikita ang buto, ang dugo ay nabahiran ng pula ang buong tubig. 3 taon na ang nakalipas. Nawala ang reporter na si Xianingxi, pumunta ka sa presinto, sinabi kong nagsampa kami ng kaso. Ngunit walang natirang bakas, mahirap imbestigahan. Noon, sa presinto, sinigawan mo ako. Naalala mo ba? Pumitit ng sigarilyo ang detective, itinuro ang kaliwang pisngi niya. At sinuntok mo ako. Naalala ko na iniiwasan mo yon. Hindi. Mabilis ka. Hindi ako ang pumatay kay Xianingxi. Siksuting. Lin Feng, talagang kasuklam-suklam ka. Direkta niyang itinapak ang sigarilyo sa aking mukha. Noong nag-report ka, nagpanggap kang napakatapat, sinasabi mo ako sabay luha. Nag-istorbo sa presinto, lahat ng ginawa mo, sadya mo lang ibinenta sa amin bilang pagkakamali. Sasabihin ko ulit, hindi ako ang pumatay kay Xianingxi. Magandang pagkakamali ito. Walang kriminal na ganyan, walang kriminal na kasinyabang mo. Kaya lahat kami ay nag-assume. Inosente ka. Noong nilagyan ka ng posas, walang seryoso. Lahat ay formal lang. Ngayon naiintindihan ko na dahil sa pagkakamaling ito. Nakalusot ka. Ngayon 4 na taon na lahat ng ebidensya. At ang aksidente ni Xianingxi, matagal mo nang pinawi lahat. Ang galing mo. Hindi ako ang pumatay kay Xianingxi. Sino? Malakas niyang hinampas ang mesa. Galit na sumigaw. At bigla kong natuklasan, maliban sa walang saysay na pagtanggi. Wala akong masabi. Ang timeline na ito, tungkol sa 4 na taon pagkatapos mamatay ni Xianingxi. Walang alaala. Akala mo ba wala kaming nahanap bago kahulihin? Ano? Tinapik ng pulis ang balikat ko. Hindi mo sasabihin, ako na. Marso 2018. Ang isyu ng bakuna ng Yunhai Company, ayon sa balita, ilang sanggol sa 3 antas na lungsod. Namatay dahil dito. Ngunit noong panahong iyon, pinigilan ang balita. Yunhai Company. Amerikanong kumpanya, bilyon ang halaga, walang nangahas. Maliban sa nobya mong si Xianingxi. Kaya noong Mayo 2018, sinimulan niyang imbestigahan ang Yunhai Company. Siya ay 25 taong gulang noon, napakabaliw, hindi marunong magtago. Agad, nalaman ng mga nakatataas sa Yunhai Company. Ngunit kakaiba. Hindi ginalaw ng Yunhai Company si Xianingxi, pero noong Hunyo, inimbitahan kanila bilang kanilang special na senior research consultant. Noon, 29 ka pa lamang, walang kwalifikasyon para maging senior consultant. Bakit ikaw? Makalipas ang 1 buwan, Hulyo 14 na. Nawala si Xianingxi. Siyempre, hindi talaga nawala. Ito ay isang pagpatay. Hulyo 15, 2018, 3:3 ng umaga, bumaba ka ng eroplano. 2 tao ang pinatay mo, Professor Wu ng Medical University, at ang nobya mong si Xianingxi. Sa mga ito, matagal mong binugbog si Xianingxi. Sa huli, pinutol ang kanyang pulso at inilagay sa bathtub. Ang temperatura ng tubig sa bathtub makakaapekto sa pagsusuri ng forensics tungkol sa lividity. Sinubukan mong magpanggap na suicide. Ngunit mabilis mong naisip, hindi mo maipaliwanag ang mga pasa sa kanya. Napagtanto mo, para tunay na itago ang lahat, kailangan mong burahin lahat ng bakas. Kabilang ang bangkay kaya't nilansad at itinapon mo ang bangkay ni Xianingxi. Nilinis mo ang iyong mga bakas at ginawa ito ng napakahusay para hindi makatuklas ng anumang ebidensya ang mga pulis. Susunod, noong Hulyo 16 na, 2018, nagkita kami. Gumawa ka ng isang komedya, ginamit ang isa pang pagkakasala upang takpan ang iyong malaking krimen. 4 na taon, Lin Feng, 4 na taong bumigat sa aking puso ang kasong ito. Sa wakas natagpuan ko ang larawang ito sa lumang hard drive na itinapon mo. Petsa ng pagkakalikha, Hulyo 15, 2018, Lin Feng. Anong uri ng tao ang magtatago ng larawan ng isang bangkay sa computer sa loob ng 4 na taon? Buong 4 na taon, lumapit siya sa akin, halos naging pula ang kanyang mga mata. Parang gusto akong kainin ng buo, ito ay isang taktika ng interogasyon ng pulisya, ginagamit ang ebidensya upang ilarawan ang katotohanan ng krimen. At nagbibigay ng pinakamalaking presyon sa suspect, ginawa niya ito ng mahusay, lahat ng ebidensya. Lahat ay may katuwirang pag-aari, tumpak ang oras, malinaw ang motibo. At angkop ang emosyon, ngunit Shen Yunfei, Official Shen. May kahinaan ba ako? Natigilan siya, anong sabi mo?
Napangiti ako dahil mula sa kanyang pag-uugali sa interogasyon, natuklasan ko ang isang bagay. Napakapabor sa akin, hindi siya tao ng Yunhai, tiyak na hindi. Opisyal Shen, sa loob ng 4 na taon na ito, patuloy ko ring inimbestigahan ang pagkamatay ni Xianingxi. Para dito, marami akong nabasang libro tungkol sa kriminal na investigasyon, tama ba? Kaya paano ang aking pagdedukta? Napakaganda, ngunit alam nating pareho. Ang mga deduktong ito ay isang panlilinlang lamang, puno ng masamang hangarin. Tumayo siya, unang nagsindi ng sigarilyo, pagkatapos ay tumingin sa akin ng may interes. Opisyal Shen, alam mong mabuti ang katotohanan ng mga ebidensyang iyon, mga larawang may pagdududa. Ang aking talaan ng pagpasok sa trabaho, kamakailan mo lang natagpuan. Gamit mo ang mga ebidensyang ito. Ang kwentong binuo mo ay hindi direktang makalutas ng kaso, magagamit lamang upang akitin akong magpakita ng kahinaan. Akitin ka? Sumandal siya, bakit ko gagawin yon? Dahil may hinala nga sa akin, at kung gusto mo akong paniwalaan, kailangan mong patunayan na sa ilalim ng iyong interogasyon. Sa ilalim ng presyon, walang kahinaan. Sa pagkakataong ito ay haharap ako sa aking kukunin ang upuan. Iinito sa pinto, ilalagay ang likod ng upuan sa hawakan ng pinto. Ito ay isang pangkaraniwang galaw sa pulisya. Harangin ang pinto at pagkatapos ay gawin ang suspect. Tulad ng inaasahan, matapos harangan ang pinto, narinig ang mabilis na mga yapak sa koridor. Pagkatapos ay malakas na katok, sumisigaw sila ng pangalan ni Shen Yunfei, babala na huwag siyang gumamit ng dahas. Ngunit hindi niya ito pinansin, dumiretso siya sa akin, pinindot ang aking ulo. Bigla itong binagsak sa interrogation table, boom, nang hilo ang aking paningin. Lin Feng, ginagawa mo akong tanga, sigaw ni Opisyal Shen. Bumagsak ako sa interrogation table, mas tumpak sa pagkakataong ito, biglang sumakit ang aking ilong. Pagkatapos kumalat ang sakit sa buong utak, likas na itinaas ko ang aking ulo, dugo mula sa ilong. Umaagos ng marami, sakit na hindi makapagsalita, kahit makahinga. At si Opisyal Shen ay lumapit sa aking tabi, hinawakan ng malaking kamay ang aking mukha, pinindot ang aking ilong. Bigla itong pumuwersa pababa, ang sakit ay parang karayom, daan-daang karayom. Sumigaw ako sa sakit, ang mga kamay ay nakakulong sa mesa. Walang paraan upang lumaban, tumagal ng 10 segundo, sa wakas ay tumigil siya. Nakita ang dugo na tumagos sa buong dibdib, malakas siyang nagbabala, Lin Feng. Magtapat ka na, kung hindi, ang pambubugbog ay bagay na gustong-gusto ko. Habang nagsasalita, hinawakan niya muli ang aking buhok, mukhang babangga na sa mesa. Sumigaw ako, sabi ko. Sasabihin ko lahat, anong sasabihin? Ano ang dapat mong sabihin? Malakas siyang nagtanong, sabi, ang taguan ng bangkay ng Xianingxi. Sa alauna ng madaling araw ng Hulyo 15, 2022, dinala ako sa labas ng Shenzhen, huminto ang sasakyan ng pulis sa labas ng ilang. Si Shen Yunfei at 2 pulis ay kasama akong dinala sa ilang, naghanap ng isang bakanteng lugar. Dito, hukayin. Matapos sabihin ni Shen Yunfei, ang 2 pulis ay sa 1:30 ng madaling araw. Kumuha ng 2 pala at nag-umpisang maghukay, ngunit makalipas ang 30 minuto, ilang butas na may lalim na kalahating metro lang ang nahukay. Wala namang nahukay, sigurado ka ba talaga? Tiyak na hindi ako magkakamali. Nawalan ng kalahati ng buhay, nasaan ang bangkay? Ang 2 pulis na yon ay pagod na, habang si Shen Yunfei ay nasa tabi at ginamit ang siko. Bahagya akong tinapik, tapos naglakad pasulong ng 2 hakbang, iniwan ang kanyang likod sa akin. Kayo ba'y hindi na kaya? Hindi ba kayo nag-ehersisyo? Alam ko. Nasenyales niya sa akin na tumakas na ngayon. Sigurado ka na ba? Sa ganitong paraan, magiging takas ka. Ito ang babala ni Shen Yunfei sa akin sa silid ng interogasyon. Sigurado na. Ito lang ang tanging pagkakataon ko, Opisyal Shen. Gusto mo ring ibagsak si Yunhai, di ba? Sa silid ng interogasyon, matapos kong sabihin ito. Si Shen Yunfei ay tahimik ng mahigit 10 segundo, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang katawan. Upang takpan ang kamera ng at sa napakababang boses ay tinanong ako, bakit kita paniniwalaan? Bakit kita paniniwalaan? Ulit niya ang tanong. Itinuro ko ang litrato sa mesa. Xianingxi, mahinang sagot ko sa kanya. Mayroon akong lahat ng investigasyong datos ni Xianingxi. Investigasyong datos. Ibigay sa pulisya, ibigay sa akin. Wala sa akin. Nasa kamay ni Yunhai. Hindi ito giniba ni Yunhai, hindi nila alam na mayroon silang datos na yon. Kaya kailangan kong kunin ito. Hindi naman kayo mangahas galawin si Yunhai. Kaya mo, kaya ko. Bakit? Dahil wala akong balak mabuhay. Matagal siyang nag-isip. Magdrama tayo. Alin, pinatay ko na ang video recording. Magdrama tayo sa ilalim ng nakatagong kamera. Bumalik siya para patayin ang ginamit ang upuan para harangan ang hawakan ng pinto. Baka masakit ng kaunti.
Sa unang pagkakataon ay lumambot ang kanyang boses. Hindi ka natatakot mamatay, natatakot ka pa ba sa sakit? Sigurado ka na ba? Sa ganitong paraan, magiging takas ka. Sigurado na. Sa bakanting lupa ng kagubatan, mabilis akong lumiko at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Matapos tumakbo ng 10 hakbang, narinig ko si Shen Yunfei na sumigaw sa likod, "Ano ba? Habulin niyo." Hindi ako sigurado, ngunit alam kong hindi siya magsusumikap na habulin ako. At ang 2 pulis ay pagod na rin niya. Ang bakanting lupa ay 300 metro lang ang layo mula sa patrol car. Sa distansyang iyon, walang dahilan para maabutan ako ng 2 pulis na iyon. Sumugod ako sa patrol car, umupo sa upuan ng driver, at pinihit ang susi na naiwan sa kandado. Pinaandar ang sasakyan. Habang hinawakan ng isang pulis ang hawakan ng pinto, matagumpay kong naandar ang sasakyan. Umalis ako ng mabilis. Pagdating sa pangunahing kalsada, sa backseat ay nakita ko ang susi na iniwan ni Shen Yunfei. Tinanggal ko ang posas at pinatakbo ang sasakyan sa bilang na 120. Patungo sa Taizhi Road. Doon ay may isang nightclub na pinupuntahan ni Murong Yunhai. Tuwing gabi hanggang madaling araw, isang tao lang ang kayang mag-frame sa akin ng perpekto. Iyon ay ang aking kuya, 10 taong kaibigan, si Murong Yunhai. Nang matagpuan ko si Murong Yunhai, nasa cubicle ng banyo siya ng nightclub, nakikipagkita sa isang batang babae. "Tanggalin mo iyan." "Isang Hermes, paano?" Sa kabila ng pinto, narinig ko ang kanyang boses. Ang galit ng buong gabi ay hindi na mapigilan. Sinipa ko ang pinto at itinuro ang dalagang babae, sabi ko. "Umalis ka." "Bro, bakit ka nandito?" sabi ni Murong Yunhai habang nag-aayos ng pantalon. Hindi pa lasing. Isinara ko ang pinto, nilock ito, at sa kahon sa tabi. Kumuha ako ng hindi bababa sa 1 metrong toilet paper, binalot sa kamay ko, at sumigaw, "Ibunganga mo." Nagtataka siya. "Bro, ano bang nangyari?" Wala na akong pasensya. Itinaas ko ang kamay, pinisil ang kanyang 2 pisngi, at sa pilitang isiniksik ang rolyo ng toilet paper sa kanyang bibig. Pagkatapos, mula sa aking likod ay kinuha ko ang kutsilyo ng pulis at itinutusok sa kanyang hita. Napahiyaw siya ng mahina, ang mga kamay ay nag-aalmusal. "Huwag gumalaw! Huwag gumalaw!" Paalala ko. Hindi siya nakinig, patuloy na nag-almusal. Lalo akong nainis, kaya hinugot ko ang kutsilyo at sa parehong sugat. Muli itong itinutusok. Hinugot muli, itinutusok muli. Sa ika-5 pagkakataon, naramdaman ko ang matigas na pagtutol mula sa talim, iyon ay ang kanyang buto ng hita. "Huwag gumalaw, okay? Kuya, huwag gumalaw." Puno ng sipon at luha ang kanyang mukha, pero sa wakas ay nakinig na siya. Pinunasan ko ang kanyang luha, "Tingnan mo ako, tingnan mo ko. Susunod, tatanungin kita, gumalaw ako." Muling tumango, "Sige, simple muna, ang hard drive ko." "Ikaw ang gumawa nun," titig niya sa akin, lalo pang lumakas ang luha. Ngunit hindi gumagalaw ang ulo, "Huwag kang matakot, kuya." Ito ang pinakamadaling tanong, hindi pa rin gumagalaw ang kanyang ulo, kaya't ang talim sa aking kamay. Sa kanyang binti, pinaikot ng 45 degrees pabaliktad, ang hard drive ko. "Ikaw ba ang gumawa nun? Sagutin mo ako." Nanginginig siya ng ilang sandali. Sa wakas ay tumango, "Magaling, kuya. Magaling, ngayon ay papunta na tayo sa tunay na usapan, Xianingxi. Ikaw ba ang pumatay?" "Tama na, nakikiusap ako, sabihin mo na. Nasaan ang datos?" Kinagat ko ang aking mga ngipin, kasintindi ng sakit sa katawan, pero hindi ko pa rin napigilan ang pagsigaw. Siyempre, hindi ko rin masagot ang sinabi ni Murong Yunhai, "Xianingxi." Hinawakan niya ang aking mukha, "Tutulungan kita ulit, naiintindihan mo ba?" Muli nila akong dinala pabalik sa gusali ng Yunhai Pharmaceutical, pero sa pagkakataong ito, hindi isang mapayapang salusalo, kundi isang pribadong laboratorio sa itaas na palapag. Sa ganitong lugar, kaya nilang gawin ang lahat, "Xianingxi, sabihin mo sa akin. Nasaan ang datos na yon? Pupunta ako sa presidente para hilingin na mabuhay ka." "Ayokong ipagkanulo si Lin Feng, Murong Yunhai, sabihin mo muna sa akin." "Anong oras na ngayon?" "3:00, bakit?" "Pupunta ako sa kanya, Murong Yunhai, sabihin mo muna." "Anong oras na ngayon?" "3:00, bakit?" "Xianingxi, huwag kang maglaro, sabihin mo na agad. Kung magpapatuloy ka ng ganito, mamamatay ka, 3:00 na." Bumaba na siguro ng eroplano si Lin Feng, sabi pa niya, may sorpresa siya para sa akin ngayon. Ano kaya yon? Sa wakas ay nagbago ang ekspresyon ni Murong Yunhai. Parang naiinip na siya, tumayo siya at umatras ng ilang hakbang. Kinawayan ng ilang lalaking nakaitim sa likuran, lumapit ang mga yon. Nagpalit ng paraan, sinubukan ang mga electric baton, halos haba ng bisig. Ang mga kuryente sa dulo ay patuloy na lumulukso, pumihit siya. Hindi na ako tiningnan, kasabay ng tunog ng kuryente, sumabog ito. Sobrang sakit, parang ilang bakal na baras ang tumagos sa aking katawan, hindi ko alam
Kung gaano katagal nila pinindot ang buton, pakiramdam ko, bawat segundo ay parang isang taon. Matagal, napakatagal, sa maliit na bahagi ng malinaw kong paningin. Nakita ko si Murong Yunhai na kumaway, huminto ang kuryente, pero ang mga kalamnan ko ay patuloy pa rin kumikibot ng hindi sinasadya, tuluyan ng paos ang aking sigaw, ilang sandali pa. Sa wakas ay bumagsak ako ng mahina, pinapanood ang aking mga luha at dugo na pumatak. Ngayon, siguradong pangit na ako, pero buti na lang. Naalala lang ni Lin Feng ang maganda kong itsura, si Ningxi. Hindi mo kakayanin, sabihin mo, nasaan ang mga datos na yon. Nanginginig ako, walang lakas para magsalita, tama siya. Hindi na ako magtatagal, naghintay si Murong Yunhai ng ilang sandali, nainip. Muling kumaway, ang mga nakaitim ay lumapit muli na may dalang electric baton. Naglabas ng nakakasilaw na liwanag, biglang narinig. Bumukas ang pinto ng laboratorio, pumasok ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, paano niyo ginaganyan si Miss Xia? Sa banyo, patuloy kong pinapaikot ang hawakan ng kutsilyo, mariing iniiling ni Murong Yunhai ang kanyang ulo. May nagmumurang tunog mula sa kanyang bibig, naiintindihan ko, hindi mo pinatay si Xia Ningxi. Pero hindi mo rin naman hindi ginalaw, nang marinig iyon, tumigil ang kanyang pagkilos. Nandoon ka ba noong namatay si Murong Yunhai? Dahan-dahan siyang tumango, hindi siya namatay sa villa ni Professor Wu. Tumango siya. Namatay siya sa iyong kumpanya. Patuloy siyang tumango, at ang kanyang kamatayan. Ang pagkamatay ni Professor Wu ay utos ng iyong boss, ang iyong boss ang nag-utos sa iyo. Naibalik si Xia Ningxi sa kumpanya at tanungin siya ng personal. Habang tumatango siya, hindi ko na napigilan ang aking galit, kaya si Xia Ningxi ba ay pinatay niya mismo? Natigilan siya sandali sa katumango. Ipinikit ko ang aking mga mata. Nanginginig ang aking mga labi. Ang makuha ang ganitong sagot ay parang nakita ko si Xia Ningxi na namamatay sa harap ko. Ienye, Xia Ningxi, reporter, sa wakas ay nagkita na tayo. Pumasok si Murong Cheng, ang presidente ng Cloud Sea, at inihagis ang isang Amerikana. Sa aking katawan, maliban sa bakuna, tungkol sa Cloud Sea. Ano pa ang iyong iniimbestigahan? Ilan pa sa iyong lingguhang publikasyon ang nag-imbestiga tungkol dito? At ang datong iyon, nasaan ba talaga? Nagdala siya ng isang upuan. At umupo sa tapat ko, Yernye, Xia Ningxi, reporte, huwag kang mag-alala. Kung makikipagtulungan ka, mababayaran kita ng malaking halaga, at garantisado ang iyong kaligtasan. Pati na rin ang iyong pamilya. Ha, sa pagsabi mo niyan, naniniwala ka ba? Nagmamayabang ka yata. Pilit kong umiti sa kabila ng matinding sakit ng aking katawan. Ang Cloud Sea ay hindi iyong kumpanya, ito ay isang Amerikanong kumpanya, lahat ng desisyon. Kasama na ang paggawa ng murang bakuna at pagpatay kay Professor Wu, ay para sa kapakanan ng iyong Amerikanong amo. Kung hindi mo ito maayos na mahahawakan at mawalan ka ng pera doon, malamang ay ipapadala ka ng iyong amo. Sa Timog Asya o Africa. Garantisado mo ang aking kaligtasan. Nakakatawa talaga. Hindi ko napigilang matawa, ngunit agad na umugoy. Ang mga sugat sa aking katawan. Cheng, ano ang iyong garantiya? Sumandal siya sa upuan, ang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib, humihina ng mabigat. Xia Ningxi, sinabi kong kaya kong garantisahan ang kaligtasan mo at ng iyong pamilya, hindi ka naniniwala. Inilabas niya ang kanyang telepono at inilapag sa kanyang hita, paano kung? Sabihin ko, kaya kong patayin ikaw at ang iyong pamilya. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito at inilagay sa speaker, Yimu. Kaya naming kumilos anumang oras. Nasaan na kayo? Lungsod Ning Kanlurang Distrito, Sufu Road. 43, Lixuyuan Village, Building 6, Unit 2. Oh, nasa lumang bahay na pala ni MS Chia. Lalapastanganin mo ang aking mga magulang. Sumigaw ako. Hindi ako pinansin ni Murong Cheng. At nagtanong sa telepono, ano ang gagawin nyo? Pinuputol lang namin. Ang sisi sa gusaling ito, pagkatapos ay sisira kami ng kandado para pumasok, at puputulin ang gas pipe. Sa loob ng 5 minuto ay matatapos ang lahat. Puno ng pagmamalaki si Murong Cheng, hintayin ang aking utos. Ibinaba niya ang telepono, Yernye, Xia Ningxi, reporte, maaari ka nang magsalita ngayon? Nanginginig ang buong katawan ko, matagal akong nagpahinga, maaari. Maaaring sabihin, magaling, pero kailangan ba ang daming tao? Itinaas ni Murong Cheng ang kanyang kamay, pinauwi si Murong Yunhai at ang kanyang mga tauhan mula sa laboratorio. Tiningnan ko ang lubid na nakatali sa aking katawan, ganyan mo ba ako kausapin sa pakikipagtulungan? Ngumiti siya at tumayo, tinanggal ang lubid sa aking katawan. Dahan-dahan akong nagsalita. Ang Cloud Sea Company ninyo, isa lang bang ospital? Mga produktong pambata? At mga glucocorticoid, mga suplemento na may sangkap na pampababa ng presyon, mga gamot sa bato, na sobrang nakakasira sa atay. Marami pa kayong ginagawa. Bigla kong hinugot. Ang kutsilyo sa binti ni Murong Yunhai, itinutok ito sa kanyang lalamunan, at inalis ang sapin sa kanyang bibig.
Ang iyong boss ba ang pumatay kay Xianingxi? Kung hindi, umiiyak na sumigaw si Murong Yunhai. Maliban sa kanya na Amerikano, akala mo ba talaga kaming maglakas loob pumatay? Nasaan siya? Tinitigan ako ni Murong Yunhai, hindi mo siya matatalo, pare. Tigilan mo ang pagtawag sa akin ng pare, sabihin mo na nasaan siya. Biglang, ang pinto sa likod ko ay muling binuksan, hinahanap mo ba ako? Susunod, isang malakas na suntok ang tumama sa aking likod ng ulo, parang kayang durugin ang bungo. Nahiga ako sa sahig, at sa pagkakagitla ay nakakita ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakayuko sa harap ko. Pinaglalaruan ng aking kutsilyo, hindi mo akalaing ganito siya kalupit. Murong Yunhai, tanong ko, Lin Feng. 4 na taon kitang binabantayan, bakit ngayon mo lang ako nahanap? Sa rooftop ng Yunhai Building. Sa isang maliit na laboratorio, itinali nila ako sa isang upuan. Sinabi sa akin ni Murong Yunhai. Si Xianingxi ang pinatay ko, ngunit bago patayin. 6 na oras namin siyang pinaglaruan. Naglagay siya ng ipad sa harap ko at pinatugtog ang isang video. Itinaas niya ang liwanag at tunog sa pinakamataas. Iyon ang recording ng pagtatanong kay Xianingxi, sumisigaw mula rito. Humiwalay, sumigaw at ang tunog ng kuryenteng sumasabog. Kahit ipikit ko ang aking mga mata. Hindi ko ito maiiwasan. Gaya ng baliw akong lumaban, ang lubid ay nag-iwan ng mga gasgas sa aking katawan. Gusto kong sumpain, ngunit tinakpan na nila ang aking bibig ng matagal. Ang video ay tumagal ng mahigit 1 oras. At ang aking galit ay halos maubos ang aking lakas. Pagkatapos ay si Murong Yunhai. Kumuha ng martilyo na hugis sungay ng tupa. Lin, alam kong galit ka ngayon. Ngunit ito ang gusto ko. Malalaman mo agad kahit gaano kagalit. Hindi mo kakayanin laban sa amin. Hindi ako nagmamadaling magtanong sa'yo, ngunit sisirain ko ang lahat ng iyong kalooban. Kapag nawalan ka na ng pag-asa, sasabihin mo sa akin kung nasaan ang datos. Inutusan niya ang kanyang mga alipin na hawakan ang aking kamay. Pagkatapos ay itinaas niya ito sa itaas ng aking palad, nabasag ang buto ng braso, naglaho ang laman. Dinadala ng martilyo ang dugo, itinaas sa hangin, pagkatapos ay bumagsak. Mabilis at tiyak, walang pag-aalinlangan. Alam ko kung bakit ginawa ni Xianingxi ang bagay na yon. Alam ko kung bakit isinugal niya ang kanyang buhay. At hindi pinakawalan si Yunhai. Ang mga taong ito ay mga demonyo. Ang kumpanya ninyong Yunhai. Hindi lang ang bakuna ang issue. Mga produktong pambata para sa balat at glucocorticoids. Mga pandagdag sa kalusugan na may sangkap na pampababa ng presyon, gamot sa sakit sa bato, labis na nakakasira sa atay. Marami pang iba kayong mga bagay. Mabuti, ito ang mga investigasyon na gusto ko. Maaari kong ibigay ang gastos, ngunit kailangan mong tumahimik. Siyempre kaya kong tumahimik. Ngunit ang sinisiyasat ko lang ay ang bakuna. Ang sinasabi ko ay ang investigasyon ng ibang tao. Sino ang nag-imbestiga? Hindi ko alam. Mahirap ang kompetisyon sa aming larangan, lihim ang kanilang mga ginagawa. Ngunit sa iyong hitsura, totoo ang mga bagay na ito. Xianingxi. Niloloko mo ako. Hindi kita niloloko. Marami akong alam na mga bagay. Ngunit kailangan nating mag-usap ng dahan-dahan. Ano ang alam mo? Sabihin mo lahat sa akin. Marami akong alam, halimbawa, ikaw. Ang iyong pinagmulan, ang iyong nakaraan, ang iyong puso. Xianingxi, sinisiyasat mo rin ako. Ipinanganak ka sa Hong Kong. Maagang namatay ang iyong ama, ang iyong ina ay ipinakilala at nagpakasal sa isang Amerikano. Noong 1990, inakala ng lahat na ang Amerika ay paraiso, ngunit nalaman mo lang pagdating mo. Ang Amerikanong iyon ay isang manggagawa lamang. Iisa ang kapitbahayan ng iyong tinutuluyan at ng itim na komunidad. Inaapi ka ng mga puti, inaapi ka ng mga itim, at paminsan-minsan sa gabi. Binubugbog ka ng iyong ama-amahan. Xianingxi, hindi mo dapat sinabi ang mga ito. Hindi ko siya pinansin, ipinagpatuloy ko. Ngunit matalino ka. Pumasok sa magandang universidad, full scholarship, pagkatapos ay nagtrabaho sa Yunhai Pharmaceutical. Bumalik sa China, naging pinuno sa Timog China, biglang naging nasa itaas ng tao. Xianingxi, ikaw ang pinakamagaling na investigadong mamamahayag na nakita ko, ikaw din ang pinakamatalinong babae na nakita ko. Ngunit kung hindi ka pa tumitigil, gusto mong kumita ng sapat na pera upang ibalik ang iyong ina. Sa Shenzhen, bumili ka ng 2 villa, ngunit handa na ang lahat. Ang iyong ina ay nagpakamatay sa New York. Napatigil siya at bigla niya akong sinakal sa leg. Itinaas ako ng diretsyo at inilagay sa likod ng mesa ng eksperimento. Xianingxi, pinapahiya mo ako. Sigaw niya, sa wakas ay nagalit na. Tamang-tama ang oras, hinawakan ko ang alcohol lamp sa mesa ng eksperimento at binasag sa kanyang ulo. Nasaktan ang kanyang mga mata ng alkohol, itinaas niya ang kamay upang punasan, sinamantala ang kaunting pagkakataon. Hinawakan ko ang isang piraso ng alcohol lamp at direktang sinaksak ito sa leeg ni Murong Yunhai, ngunit kakaiba ang kanyang reaksyon.
Nang lumitaw ang isang maliit na sugat sa kanyang leg, agad niyang hinawakan ang aking pulso at pinaikot ito ng 180 degrees. Sa sandaling mabali ang aking pulso, ang matalas na piraso ay nasa kanyang kamay na. Mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang kamay at pinutol ang aking leg. Biglang nawala ang matinding sakit. Naramdaman ko ang mainit na agos na bumubulwak mula sa aking leg, agad na inalis ang lahat ng aking lakas. Ano ngayon, Ialin? Matapos mawasak ang iyong kanang kamay. Tumigil si Murong Yunhai sa paghampas, basang-basa sa pawis, ang maayos niyang buhok ay gusot na. Hinugot niya ang tela sa aking bibig. 4 na taon na ang nakalipas, nasaan ang datos ng investigasyon ni Xianingsi? Sabihin mo sa akin. Nanginginig ako sa sobrang sakit, kaya sinampal niya ako ng 2 beses. Nasaan ang datos? Tiningnan ko ang kanyang baliw na ekspresyon at bigla kong naunawaan ang isang bagay. Ano, takot na takot kayo kay Xianingsi, labis na takot. Tinitigan niya ako, pumikit ang kanyang mga mata. Pinagtatawanan mo ako. Hindi. Gusto kong sabihin sa'yo, hindi ako si Xianingsi. Masasabi ko na ngayon sa'yo kung nasaan yon, pero may isa akong kondisyon. Nang makita ang dugo sa aking leg, umatras si Murong Yunhai ng 2 hakbang. Ikaw, gusto mo lang mamatay? Nanginginig siyang nagsabi. Gusto ko lang mamatay. Nag-aral si Murong Yunhai ng self-defense sa loob ng maraming taon, at sa panahong ginagalit ko siya. Naisip ko na gagamitin ang kanyang likas na tugon para tapusin ang sarili. Siyempre, kung mahina ang kanyang self-defense, hahanap din ako ng bagong paraan para magpakamatay, pero mahirap gawin. Gusto ko lang mamatay. Mamatay dito para mapanatag ang loob ng mga tao ni Yunhai, para sa aking pamilya at kay Lin Feng na tunay na walang gulo. At ito ang tanging paraan para mailabas ko ang datos na yon. Tama yan, Lin Feng. Ang maglagay ng kondisyon ay matalino. Gusto mo ba ng pera o bahay? Sasabihin ko sa iyo kung nasaan ang datos. Sabihin mo sa akin, nasaan si Xianingsi? Ano ang sinabi mo? Saan inilibing ang katawan ni Xianingsi? Napatigil siya. Mahalaga ba yon? Balak ko siyang pakasalan, pero pinatay mo siya. Ngayon, gusto kong mailibing kasama siya. Mahalaga ba o hindi? Tawagan ang ambulansya. Tawagan ang ambulansya. Sigaw ni Murong Yunhai. Xianingsi, hindi ka maaaring mamatay. Sabihin mo sa akin agad. Si Murong Yunhai ay sumisigaw sa tabi ko, pero hindi ko na siya marinig. Sa paligid ng aking paningin, dumarating ang itim na alon, dahan-dahang lumalapit sa gitna. Lalong lumalakas ang antok. Sa wakas, nahulog ako sa ganap na kadiliman. Sa aking isipan, ang natitira na lang ay ilang malalayong tunog, parang si Lin Feng na nagsasabi sa akin, hintayin mo akong bumalik. Bibigyan kita ng napakalaking sorpresa. Iyon ay ilang araw bago siya lumipad para sa symposium. Ang pangako niya noong nagpaalam siya. Hindi ka magsisisi, maniwala ka man o hindi. Iyon ang sinabi niya sa akin sa hinaharap. Maging kasintahan mo ako. Iyon ay ilang taon na ang nakalipas sa hating gabi. Ang kanyang pagtatapat sa akin. Lin Feng, talagang gusto kita. Ano ang pinagtatawanan mo? Lin Feng, nakakatawa ba? Doon pala. Doon niyo siya inilibing. Natawa ako. Ang artipisyal na lawa na yon, sumakay pa kami ng bangka doon. CJ, ngayon, sabihin mo sa akin, nasaan ang datos? Sinabi ko lang sa'yo. Ano ang sinabi mo sa akin? Hindi mo pa ba naintindihan? Ang datos na yon, nasa katawan ni Xianingsi mula pa noong una. Bago siya lumabas ng villa ni Professor Wu, nilunok niya ang ikesi. Si Murong Yunhai ay natigilan sandali, pagkatapos ay biglang sumigaw. Lahat, hanapin ang bangkay. Huli na, boss mo. Hindi kayo mas mabilis kaysa sa pulis. Ikaw. Nagtanim ka ng bog sa pakikinig. Impossible. Hinanap ko ang iyong katawan. Wala sa akin. Itinuro ko ang isang tabi, si Murong Yunhai nakakatapos lang mabendahan ang kanyang hita. Nasa aking kuya. Noong sinuntok ko siya, basta na lang inilagay sa kanyang bulsa. Pauwi na sana siya sa laboratorio nang biglang bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok ang ilang pulis at si Murong Yunhai ay hawak ang sigarilyo sa isang cool na tindig. Sa wakas ay pumasok, Murong Yunhai, tapos ka na sa pagkakataong ito. Itinaas ng mga pulis ang kanilang mga baril, sa ilalim ng mga putok, walang sinuman ang nangahas na lumaban. Pagkatapos na maiposas ang lahat, kinalagan ni Murong Yunhai ang tali ko, hindi inaasahan. Talagang lumalaban ka, pumunta ka na sa ospital. Sabi ko, pwede ba? Manghiram muli ng isang posas. Bakit? Sabi nila masakit daw ang pumalo gamit ang posas. Kunin mo na lang ito. Sabi niya, iniabot niya sa akin ang isang martilyo. Huwag patayin, kundi magiging sobrang depensa. Noong araw na yon, 3 pulis ang tumulong sa akin na pigilan si Murong Yunhai. Sunod-sunod na nabali ang ilan niyang tadyang. Pagkatapos ay pinigilan ako ni Murong Yunhai, sabi niya kahit papaano. Hayaan siyang dumalo sa pagdinig gamit ang saklay. Alam ko na dahilan lang iyon, natatakot siya na sa isang sandali. Hindi ko na mapigilan ang pumatay.
4:30 ng madaling araw, nakatanggap ng tawag si Murong Yunhai mula sa kasamahan. Sabi na tagpuan ang bangkay ni Xianingsi mula sa birding bag sa tabi ng lawa. Ang forensic ay nasa lugar. Kinuha agad ang udisk na yon. Dahil aluminum alloy ang balot, halos buo ang laman. Tinanong ako ni Murong Yunhai kung gusto kong pumunta sa lugar para tingnan. Sabi ko, hindi na, nakita ko na ang bangkay niya minsan, ayaw ko na ulit makita. Marahil ay ayaw rin niya, kaya sinamahan ako ni Official Shen sa ospital. Ginamot ang sugat, buti na lang at hindi pa huli, na iligtas ang kamay. Pagkatapos, inihatid ako pabalik sa bahay. Sa daan, tinanong niya, bakit pagkatapos ng 4 na taon, biglang nagkaroon ng ebidensya? Sabi ko, hindi ka maniniwala, si Xianingsi ang nagsabi sa akin. Umiti siya. Naniniwala ako. Noong maghiwalay kami, binigyan niya ako ng military salute. Umuwi ako, nakita ko ang mga gamit ni Xianingsi na nakakalat pa rin sa sahig. Tiniis ko ang sakit ng katawan, muling inayos at inilagay lahat. Sa huli ay iyong telepono, katulad noong una ko itong makuha noong takip silim. 2% na baterya, walang size card, walang signal. Parang walang nagbago, pero sa totoo, lahat ay nagbago. Hindi ko na ito chinarge, isinama ko na lamang sa kahon, isinara ang takip. Tumigil na ang malakas na ulan, dumating na ang himala, ngunit hindi ko pa rin siya nailigtas. Sumakit ang sugat sa kamay, ang benda pala ay nababad sa luha. Tumulog ang text, kahit sino pa ito, wala akong pakialam ngayon. Ngunit ito ay ang text ng lumang telepono, tumatanggap pa rin ito ng mensahe. Maliban sa kanya, sino pa kaya ang magte-text? Hindi makatulog. Sa oras na ito, tiyak na natutulog ka, ngunit may sasabihin ako sa'yo. Ay, bahala na, wag na lang. Sabi mo mabibigo ka, pero ang totoo tanga ka talaga, Linfeng. Matulog ka na, magkita tayo sa weekend. Pagkatapos ipadala ang pangalawang text. Pinalo ko ng 2 beses ang ulo ko, sobrang nakakahiya, nag-text pa ako sa isang baboy na patay. Sa totoo lang, hindi ba halata ang ginagawa ko? Itong si Lin. 3 sunod na weekend na inaaya akong lumabas, tuwing gabi bago ang date nagpa-face mask ako, gumising ng maaga para maghilamos at mag-ayos. Hindi madali para sa akin. Pero ang tanga niya. Hindi lang magsabi ng kanyang nararamdaman. Galing di ba, niyaya lang niya ako. Pero hindi magtapat. Pero bigla na lang hindi nagtapat, ano bang drama ito? At nag-text pa ako ng ganito, sobrang nakakahiya. Ano ba pinagkaiba nito sa direktang pagsabing gusto kita? Sandali, bakit hindi na lang sabihin na gusto kita? Tumawag na lang, sabihin mo na ngayon. Pero 5:00 ng madaling araw. Tulog na kaya siya? Tulog man o hindi, gisingin at sabihin. Hoy, ano Linfeng? Sinagot mo ang tawag. Hindi ka pa natutulog? Hindi pa. Sakto naman, Linfeng, may sasabihin ako sa iyo ngayon 802 napakaseryosong bagay na. Ako na muna magsasalita. Ha 803 Xianingsi, gusto kita. Sus 804 Xianingsi, ang dumi ko magsalita. Matigas ang ulo, diretso ang isip. Minsan hindi ko alam kung nag-makeup ka o hindi 805 minsan hindi ko rin alam kung galit ka. Alam ko, dapat matagal na kitang pinagtapat 806 pero lagi akong takot na tanggihan mo. Ang ganda mo, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko 807 sa unang tingin pa lang, nagustuhan na. Kita, pero hanggang ngayon, pakiramdam ko wala akong karapatang magustuhan mo 808 yan ang tawag mong mahina magsalita. Matagal mo bang inisip yang mga salitang yan? 809 miss na kita, ilang oras ka palang nawawala sa akin. Tama 810 ilang oras ka palang nawawala sa akin, sa sandaling yon. Sa wakas naintindihan ko na 811 bakit laging sinasabi sa akin ni Xianingsi na ako ang unang nagtapat sa kanya, yung nagtapat pala sa kanya ay ako noong 2022812 naintindihan ko rin sa wakas. Ang nagpaandar sa teleponong ito ay hindi ang dyaryo ng Hulyo 14,813 kundi ang pagmamahal ko sa kanya, maging girlfriend mo na ako, sige. Pero Linfeng 814 na yang boses mo, umiyak ka ba? Hindi 815 lalaki ka na, magtatapat iyak ka pa, talagang hindi, wag kang maniwala 816 na bahala ka kung maniwala ka, pag nagkarelasyon tayo. Kailangan nating magtakda ng alituntunin 817 sa susunod na tatawag ka. Kailangan mo munang sabihin mahal, walang problema 818 mahal, mabuti ka ha. Pero may alituntunin din ako 819 sabihin mo, kung isang araw, mag-imbestiga ka ng palihim sa industriya ng gamot, Linfeng 820 paano mo nalaman? Kung mahawakan mo ang masasamang pangyayari ng malalaking kumpanya ng gamot 821 tandaan mo, kaya kitang bigyan ng datos sa pagsusuri. Sapat ang otoridad ng aking institusyon 822 mas matalas pa ako kaysa sa matatandang propesor. Tandaan mo ang sinabi ko ngayon, pakiusap 823 mahal, matagal pa kaming nag-usap.
Sa huli 824 sinabi niyang pagkagising ay tatawag siya sa akin. Maraming beses kaming nagpaalam bago ibaba ang telepono 825 yan pala ang simula namin. Sa pagkakataong ito hindi ko sinabi sa kanya na galing ako sa hinaharap 826 hindi ko sinabi ang tungkol sa kamatayan. Dahil alam kong malinaw, kahit gaano ko pilitin 827, kahit gaano ko seryosong baguhin ang kasaysayan. Hindi ko matitiyak na babalik si Xianingxi. Kung hindi ko talaga siya maililigtas 828 kahit papano, huwag mong sirain ang kanyang kaligayahan sa panahong iyon. Sa wakas 829 na upo ako sa sahig, at nakatulog ng mahimbing, kahit maliit ang pagkakataon 830 pero hindi ko maiwasang umasa. Umasang may kaunting pagbabago sa mga bagay sa harap ko 831 tulad ng bawat pagkakataon na binabago ang oras. Ngunit matagal na panahon 832 tahimik ang buong bahay. Hanggang sa bahagyang pumula ang langit, dahan-dahang pumasok ang liwanag sa bahay 833 bigla kong narinig ang mahinang iyak ng isang sanggol, isang iyak ng sanggol. Hindi ito guni-guni 834 dahil ang iyak na iyon, kasabay ng liwanag na galing sa malayo, unti-unting lumilinaw at lumalakas 835 parang may humahampas sa akin. Asawa, boses ni Xianingxi 836 dumating sa tainga ko. Asawa, bakit ka natutulog dito 837 malamig, bumangon ka na, nag-aalboroto na naman si Zixuan 838 dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Tiningnan ang medyo malabo 830 at medyo pamilyar na anino. Asawa, bakit ka umiiyak 840 naramdaman ko ang mainit na kamay, marahang humahaplos sa aking mukha. Okay lang 800 at napakaseryosong bagay na, ako na muna magsasalita, ha? Xianingxi, gusto kita, sus. Xianingxi, ang dumi ko magsalita, matigas ang ulo, diretso ang isip, minsan hindi ko alam kung nag-makeup ka, o hindi 805 minsan hindi ko rin alam kung galit ka, alam ko. Dapat matagal na kitang pinagtapat 806 pero lagi akong takot na tanggihan mo, ang ganda mo, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko 807 sa unang tingin pa lang, nagustuhan na kita, pero hanggang ngayon, pakiramdam ko wala akong karapatang magustuhan mo 808 yan ang tawag mong mahina magsalita. Matagal mo bang inisip yang mga salitang yan? 800 miss na kita, ilang oras ka palang nawawala sa akin. Tama 810 ilang oras ka palang nawawala sa akin, sa sandaling iyon. Sa wakas naintindihan ko na 811 bakit laging sinasabi sa akin ni Xianingxi na ako ang unang nagtapat sa kanya, yung nagtapat pala sa kanya ay ako noong 2022 naintindihan ko rin sa wakas. Ang nagpaandar sa teleponong ito ay hindi ang pahayagan ng Hulyo 14, kundi ang pagmamahal ko sa kanya 813 maging girlfriend mo na ako, sige. Pero Linfeng, yung boses mo, umiyak ka ba? Hindi 814 na lalaki ka na, magtatapat iyak ka pa. Talagang hindi, huwag kang maniwala 815 bahala ka kung maniwala ka, pag nagkarelasyon tayo. Kailangan nating magtakda ng alituntunin 816 na sa susunod na tatawag ka. Kailangan mo munang sabihin mahal, walang problema 817 mahal, mabuti ka ha. Pero may alituntunin din ako 818 sabihin mo, kung isang araw, mag-imbestiga ka ng palihim sa industriya ng gamot, Linfeng 819 paano mo nalaman? Kung mahawakan mo ang masasamang pangyayari ng malalaking kumpanya ng gamot 820 tandaan mo, kaya kitang bigyan ng datos sa pagsusuri. Sapat ang otoridad ng aking institusyon 821 mas matalas pa ako kaysa sa matatandang propesor. Tandaan mo ang sinabi ko ngayon, pakiusap 822 mahal, matagal pa kaming nag-usap sa huli. Sinabi niyang pagkagising ay tatawag siya sa akin. Maraming beses kaming nagpaalam bago ibaba ang telepono 823 yan pala ang simula namin. Sa pagkakataong ito hindi ko sinabi sa kanya na galing ako sa hinaharap 824 hindi ko sinabi ang tungkol sa kamatayan. Dahil alam kong malinaw, kahit gaano ko pilitin 825, kahit gaano ko seryosong baguhin ang kasaysayan, hindi ko matitiyak na babalik si Xianingxi, kung hindi ko talaga siya maililigtas 826 kahit papano, huwag mong sirain ang kanyang kaligayahan sa panahong iyon. Minsan hindi ko rin alam kung galit ka, alam ko, dapat matagal na kitang pinagtapat. Pero lagi akong takot na tanggihan mo, ang ganda mo, ikaw ang pinakamagandang babae na nakita ko. Sa unang tingin pa lang, nagustuhan na kita, pero hanggang ngayon, pakiramdam ko wala akong karapatang magustuhan mo. Yan ang tawag mong mahina magsalita. Matagal mo bang inisip yang mga salitang yan? Miss na kita, ilang oras ka palang nawawala sa akin, tama.
Ilang oras ka palang nawawala sa akin sa sandaling yon. Bakit laging sinasabi sa akin ni Xianingxi na ako ang unang nagtapat sa kanya, yung nagtapat pala sa kanya ay ako noong 2022. Naintindihan ko rin sa wakas, ang nagpaandar sa teleponong ito ay hindi ang pahayagan ng Hulyo 14. Kundi ang pagmamahal ko sa kanya, maging girlfriend mo na ako, sige. Pero Lin Feng, yang boses mo, umiyak ka ba? Hindi ah. Lalaki ka na, magtatapat iyak ka pa, talagang hindi, huwag kang maniwala. Bahala ka kung maniwala ka, pag nagkarelasyon tayo, kailangan nating magtakda ng alituntunin. Sa susunod na tatawag ka, kailangan mo munang sabihin mahal, walang problema. Mahal, mabuti ka ha, pero may alituntunin din ako. Sabihin mo, kung isang araw, mag-imbestiga ka ng palihim sa industriya ng gamot, Lin Feng. Paano mo nalaman? Kung mahawakan mo ang masasamang pangyayari ng malalaking kumpanya ng gamot. Tandaan mo, kaya kitang bigyan ng datos sa pagsusuri, sapat ang otoridad ng aking institusyon. Mas matalas pa ako kaysa sa matatandang propesor. Tandaan mo ang sinabi ko ngayon, pakiusap. Mahal, matagal pa kaming nag-usap sa huli. Sinabi niyang pagkagising ay tatawag siya sa akin, maraming beses kaming nagpaalam bago ibaba ang telepono. Yan pala ang simula namin, sa pagkakataong ito, hindi ko sinabi sa kanya na galing ako sa hinaharap. Hindi ko sinabi ang tungkol sa kamatayan, dahil alam kong malinaw kahit gaano ko pilitin. Kahit gaano ko seryosong baguhin ang kasaysayan, hindi ko matitiyak na babalik si Xianingxi, kung hindi ko talaga siya maililigtas. Kahit papano, huwag mong sirain ang kanyang kaligayahan sa panahong iyon. Sa wakas, naupo ako sa sahig at nakatulog ng mahimbing kahit maliit ang pagkakataon. Pero hindi ko maiwasang umasang may kaunting pagbabago sa mga bagay sa harap ko. Tulad ng bawat pagkakataon na binabago ang oras, ngunit matagal na panahon. Tahimik ang buong bahay, hanggang sa bahagyang pumula ang langit, dahan-dahang pumasok ang liwanag sa bahay. Bigla kong narinig ang isang iyak ng sanggol, hindi ito guni-guni. Dahil ang iyak na yon, kasabay ng liwanag na galing sa malayo, unti-unting lumilinaw at lumalakas. Parang may humahampas sa akin, asawa, boses ni Xianingxi. Dumating sa tainga ko, asawa, bakit ka natutulog dito? Malamig, bumangon ka na, nag-aalboroto na naman si Zixuan. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata, tiningnan ang medyo malabo. At medyo pamilyar na anino, asawa, bakit ka umiiyak? Naramdaman ko ang mainit na kamay, marahang humahaplos sa aking mukha, okay lang. Isang panaginip lang, wakas.